Kanina pang tumatakbo si Kenneth. Sanay naman siyang gawin niyon dahil kapag may oras din lang siya ay sinisikap niyang gawing regular ang pagtakbo niya. Pero pagod na siya at dapat ay kanina pa siyang tumigil. Hindi nga lang muna niya ginawa dahil pakiwari niya ay may sobrang enerhiya pa siya. Kapag hindi niya nasa idiyon ay baka para na naman siyang sinisilihan sa kung saan sa maghapong iyon. He had a restless night. Nahirapan siyang makatulog. Isang bagay na bibihirang mangyari sa kanya. Sa bahay, paghiga niya ay nakakatulog agad siya. At hindi rin naman siya namamahay. Kaya nagtaka siya nang nagdaang gabing iyon dahil kahit pagod ang katawan niya ay ayaw manahimik ng isip niya. Nang makatulog siya ay si Shaira na ang napapanaginipan niya. Pero sa simula lang yon. Kapag kuwani pumapasok sa eksena ang kaibigan niya. Hanggang sa hindi na niya matukoy kung sino ang bawat isa. The two seemed to have emerged together. Hanggang sa puntong hahalikan na sana niya ang isa sa mga ito. Ang kaso ay hindi niya alam kung sino si Sheena o si Shaira. Noon siya nagising at nahirapan na uling makatulog. Madaling araw pa lang ay dilat na siya. Kaysa pilitin pa niyang matulog uli ay namasyal muna siya sa baybayin. Everything was so quiet, so still. Naisip niya kung hindi niya palpak ang plano ni Shaira, ano na nangyari sa kanila ngayon ni Sheena. Galit pa rin kaya ito sa kanya o nagtagumpay na siya sa payapain ng loob nito. Ang kumbinsihin nito na pagtingin lang niya rito ang nagtulak sa kanya na gawin ang bagay na iyon. Baka naman, nangako rin kasi si Shaira na tutulong ito sa pagpapaliwanag. And within her side, he was certain he would succeed. Gaanong klaseng tao ito, handang gawin ang lahat para sa pagtatagumpay ng mga malalapit nito. He realized he was lucky to be included in the list of people who were close to her. Sa naisip niyang iyon, ay parang bumilis ang tibok ng puso niya. Napabilis din tuloy ang pagtakbo niya. Pakiramdam nga niya ngayon ay may tinatakbuhan siya na kung ano. Isang bagay na baka pag naabutan siya ay peligro ay dudulot sa kanya. Maya-maya ay gumawi ang paningin niya sa bahay. Natanaw niya sa balkon si Shaira. Nakasuot pa rin nito ng pantulog at nililipad-lipad ng hangin ang buhok nito. She made a quiet sight, he realized as he gazed at her. Muntik nang magsalabid ang mga paa niya nang matitigan niya ito. Sa paraan ng pagkakatayo nito sa liwanag ay parang naging napakanipis ng tela ng pantulog na suot nito. Hindi naman yun sapat para makita niya ang pinakatatago-tago nito, pero sapat para maaninag niya mga iyon. He should have averted his eyes instantly. Ang siste ay naging mabagal ng kung ilang millisecond ang pag-alis niya ng tingin dito. Sapat na iyon para matinag ang kalooban niya. Ang ideyang natinag nga iyon ang rason kung bakit muntik siyang mapasubsob sa buhangin. He was not supposed to feel that way. Not with Shaira. Lalo siyang parang hinabol ng sanlakas ang halimaw sa bilis ng pagtakbo niya. Safe ba riyan? Tanong ni Shaira kay Kenneth. Nasa bukana sila ng mga sandaling iyon ng isang yungib. Papasok na dapat siya, pero naudlot ang paghakbang niya nang salubungin siya ng kadiliman. Dahil huminto siya gayong inaakala siguro ni Kenneth ay magtutuloy-tuloy siya sa paglalakad, ay bumangga ito sa likod niya. He reached for her arms to steady her. Pero bumaling siya rito at dahil nasa mismong likuran niya ito, halos mahalikan niya ang baba nito. Mabuti na lang at matangkad ito. Kung lumiit ito ng ilang pulgada, tiyak na ang mga labi nito ang magmumuntikan niyang matumbok. Still, she froze. Para siyang natulig dahil sa sobrang pagkakalapit nila. Agad nga lang niyang pinilit ang sarili niya na huwag pansinin iyon. Ang dilim, ayoko nang tumuloy, sabi niya. She hated small tight spaces.
parang hindi siya makahinga, gayong nasa bukana pa lang sila. Hindi malayo yung lalakarin natin. We just need to get through the tunnel. Maganda nga nasa kabila, promise. Anito. Ang dami pang magagandang lugar sa isla. Doon na lang tayo. Saad niya. Oh, where's the thrill in that? Ganti nito. Halika na, hindi ka duwag. Alam ko yun, you're Shaira. Parang bilib na bilib ito sa kanya. The thought something inside her quiver. Nakahiyaan tuloy niyang umatras. Nandito lang ako sa likuran mo. O kung gusto mo akong mauuna. Anito. O sige, ikaw na nga ang mauna. Pasiya niya. Nagpalit sila ng pwesto pero bago ito tumuloy sa pagpasok ay hinagilap nito ang kamay niya. Baka tumakas ka biro nito. His touch comforted her. She realized. Binawasan niyon ng malaki ang kabang kanina ay kagyat na rumagasa sa kanya. Mabagal lang ang paglalakad nito. Parang tinatansya nito kung anong nararamdaman niya. The tunnel was dark and tight and suffocating. Mabuti na nga lang at hindi mababa ang bubong niyon. Kung hindi ay baka hindi niya magawang tumuloy. Pero sa mga pagkakataong parang gusto na niyang magpanik ay nararamdaman niya ang paghigpit ng pagkakahawak nito sa kamay niya at agad siyang tila nagkaroon ng iba yung lakas ng loob. She had always thought of herself as quite brave. Kahit naman kasi alam niyang takot siya sa masisikip at madidilim na lugar ay hindi iyon kasintindi ng isang phobia. Ngayon niya naisip na kung mag-isa nga lang siya ay nun ka napasukin niya ang kuwebang iyon. We're almost there. Anito. Pagliko nga nila ay may naaninag na siyang liwanag. Her fear vanished. Ilang saglit pa ay lumabas na sila. Piece of cake, right? Sabi nito. Yeah, piece of cake. Aniya, kahit pakiramdam niya ay isang napakalaking pagsubok ang pinagdaanan at pinagtagumpayan niya. Thanks to you. Hindi siya nakapagpigil. Niyakap niya ito. Mukhang nagulat ito. Bahagya itong nanigas. Pero sandali lang yon at nasundan agad ng pahigpit ng braso nito na pinaikot nito sa kanya. She suddenly felt breathless, but that time around, it was not out of fear but out of wonder. Bakit ba ang isang simpleng pagyakap ay kayang lumikha ng salanska at naglalaban-laban pang emosyon sa dibdib niya? Nakadama siya ng matinding kasiyahan, pero mayroon din lungkot at agam-agam. Para siyang kinikiliti pero hindi naman iyon kiliting nagpapatawa. Para siyang nilalamig pero para ding may init na naging humahaplos sa balat niya. Halos sabay silang bumitaw ni Kenneth sa isa't isa. Tila ito man ay nagmamadali ng pakawalan siya. Look, anito, saka nito inilahad ang kamay sa kaliwa nila. Nang tumingin siya roon ay nalaman niya kung bakit pinilit siya nitong magpunta roon. Isang lagoon ang tumambad sa paningin niya. Nagtatalong asul at berde ang kulay ng tubig at halos kasing linaw iyon ng tubig sa swimming pool. Napapabilibutan iyon ng malalaking rock formations at nagbibigay ng pakiramdam na nasa isang napakapribadong mundo sila. Come on, udyok nito. Nauna na uli ito sa paglalakad at muli ay inabot nito ang kamay niya. Watch your steps. Medyo madulas. Anito. At hustong sinasabi nito iyon ay muntik nga siyang madulas. Mabuti na lang at naalalayan agad siya nito sa pamamagitan ng paghigpit ng pagkakahawak nito sa kamay niya. Nang nasa tabi na sila ng lagoon ay lalo siyang namangha. Makukulay ang mga isdang nakikita niya roon. Ang dami pa ng mga yon. Wow! Bulalas niya. Namimilog ang mga mata. Yeah, wow! Sabi nito, pero nang mag-angat siya ng tingin ay hindi naman ito sa tubig nakatingin kundi sa kanya. Nag-init ang mga pisngi niya.
Ano ba nangyayari dito at ganun ang kinikilos nito? Ano rin ba nangyayari sa kanya at ganun ang nararamdaman niya? Ipinilig nito ang ulo. Tila may pinapalis na kung anong inisip nito. Gusto mong mag-swim? Tanong nito. Wala akong paligo, sabi niya. Hindi ito country club. Walang dress code. Natatawang sabi nito. Natawa na rin siya. Go! Aniya. He dove into the water first. Nang tila nag-aatubili pa siya ay bigla siyang sinabuyan nito ng tubig. Napatili siya. Why you? Bulalas niya at kasunod niyon ay nag-dive na rin siya. Saka niya tinangkang ilubog ang ulo nito sa tubig. Iyon nga lang, masyado itong malakas at maliksi para masukol niya. Sa paghaharutan nila ay kung saan-saan niya ito nahawakan. Noon niya lubusang nadiskubre kung gaano katigas ang mga kalamnan nito. She knew her run as often as he could. Dati nag-gym din umano ito pero sa kawalan ng oras ay natigil na iyon. Ganoon pa man ay nanatiling matigas ang mga muscles nito. Parang nakakatakam na haplusin. Nakakarami ka na, anito, saka siya nito isinalya. Siya ang lumubog sa tubig. Nagpapalag siya at nang makawala ay dinamba niya ito. They both sank into the water. Napadiin din ito sa kanya at noon niya nadama na parang may nagsiklab na pagkatao niya. It was a delicious feeling and if not for the lack of air in her lungs, she wouldn't have minded being underwater. Agad din siyang nakahinga. Nawala na sa pagkakadagan sa kanya si Kenneth at hinango rin siya nito mula sa tubig. Okay ka lang? Tanong nito, tila nag-aalala. Tango lang ang nagawa niyang tugon dahil parang naiwang nakalubog sa tubig ang huwisyo niya. Good, langoy pa tayo. Nag-dive uli ito at lumangoy palayo sa kanya. Parang ang nagmamadali ito. Napapapikit na si Shaira. Nakakaantok ang maghapong pamamasyal nila ni Kenneth. Dagdag pa roon ay napakamigat ng talukap ng pagsasayaw ng apoy na tinatanghuran niya. Nasa beach sila at may bonfire sa harap nila. Si Kenneth ang nagpaapoy niyon. Ito rin ang nag-ihaw ng dalawang malalaking isdang nahuli nila sa bahagi ng dagat na humahalo sa tubig alat. He gutted and cleaned the fish and then placed them over the fire. Kinain nilang isda. Hindi na sila nagkanin. And to her, they seemed like the tastiest fish she had ever eaten. Ang tagal na nilang magkaibigan, pero totoo nga siguro ang sinasabi ng iba hanggat hindi nakakasama na maghapon at magdamag ang isang tao, hindi masasabing talagang kilala na ito. Pruweba niyon na ang matuklasan niya tungkol kay Kenneth na hindi niya alam na mayroon nito. He was no wimp. He just didn't throw his weight around. Neither did he push people to do what he wanted. Pero kapag may kailangang gawin, ay nagagawa nito iyon. She would place her life in his hands and she would be certain he wouldn't let her down. Inaantok ka na, no? Pinutol ng tinig nito ang pagninilay niya. Hindi pa. Hindi pa, halos napapapikit ka na. Matulog na tayo? Yaya nito. Ayoko pa. Tanggi niya. Ang sarap kasi ng pakiramdam nang nakaupo lang sila roon. Okay then, lean on me. Kinabig siya nito hanggang sa mapasampal siya dito. Nang mahinuha nito na komportable na siya sa kinaroroonan niya, ay pumaikot ang mga braso nito sa kanya. Naisip niyang umangal pero agad ding naglaho ang pagnanais niyang gawin iyon. Because honestly at the moment, there was no place she would rather be than where she was. Isiniksik pa niya ang mukha sa dibdib nito at hinayaan niya ang sarili na maniwala na may magandang patutunguhan ng tagpong iyon. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.